May bago na naman daw na taktika ang China sa pag-aligid nito sa West Philippine Sea. Niradyohan po nila ang eroplano ng BFAR at naglagay pa sila ng bagong floating barrier sa Bajo de Masinloc. Nasa frontline na balitang yan si Brian Castillo. Mula sa Himpapawid, kita ang mga China Coast Guard vessel na nakapalibot sa mga barko ng Bureau of Fisheries and Aquatic Resources. Nakapwesto sila sa layong 30 nautical miles mula sa Bajo de Masinloc o Scarborough Shoal. Layunin ng mga barko ng BFAR na maghatid ng tulong sa mga mangingisdang Pilipino sa lugar. Kuha ito mula sa aircraft ng BFAR kung saan sakay din ng News 5. Naroon din ang isang barko ng Philippine Coast Guard na BRP Bagakay. Sa di kalayuan, may nagbabantay ding isang Navy ship ng People's Liberation Army ng China. Sa kabuuan, 6 na barko ng China ang namataan ng PCG na nagmamasid sa dagat. Makailang beses naming inikutan ang lokasyon pero wala namang kaming naaktuhang agresibong kilos mula sa China. Nagkataon lang na doon natin inabutan yung 26 Filipino fishing boats. Kung kaya doon nyo nakita itong mga government vessels natin na namumudmud ng fuel para sa ating mga mangingisdang Pilipino. Pero nang makarating na kami sa ibabaw ng Scarborough, nakatanggap ng radio challenge ang aming sinasakyang aircraft. Hindi na ito rinig sa video dahil sa lakas ng tunog ng aircraft. Pero galing ito sa isang chopper na nagpakilalang mula sa People's Liberation Army Naval Air Force. Matatandaan itong Pebrero lang nang halos git-gitin ng Chinese military chopper ang aircraft ng BFAR sa parehong lokasyon. Publication of such dangerous maneuver na ginawa ng helicopter was widely criticized ng ibang bansa. So I think they also recognize na such unprofessional, dangerous maneuver is reckless. Bukod sa pag-aligid ng mga Chinese vessel, namataan din ng PCG na may inilagay ulit ang China na mga floating barrier sa Bajo de Masinloc. This is one of their precautionary measures to make sure na hindi makakapasok ang Filipino fishing boat sa loob ng Bajo de Masinloc. Ayon sa BFAR, asahang magpapatuloy pa ang mga isinasagawa nilang Maritime Domain Awareness Flight sa West Philippine Sea. Ito ay upang mapaigting ang pagbabantay at patuloy na maigiit ang karapatan ng Pilipinas sa kanyang exclusive economic zone. Nagbabalita mula sa Frontline, Brian Castillo, News 5. Mga kapatid, Ed Lingaw po, maging maalam at may pakialam sa mga napapanahong balita sa ating bansa. Para sa mas malalimang pagtalakay at paghimay sa mga issue at headlines, tumutok lamang at pag-subscribe sa social media pages ng News 5.